Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay August 6, 2024. Finally, medyo nag-subside na yung yung global market sell-off natin. So, yung pinapakita ng mga US na galawan kanina is medyo verde na yung futures naman nila. Tapos yung 'di ba nakakatakot yung nangyari po dun sa sa bandang Japan, kung napansin niyo kahapon, nag-drop yung index ng 12%. So, ngayon nag-up na siya. Nagkaroon pa siya ng mga circuit breaker. And then, ang alam ko, pinaka-closing nila is 10%. So parang drop lang siya ng 2%. Talo pa tayo kasi more than 2% yung drop ng index natin. Kanina umaga, medyo okay na si PSC natin, pero pagdating ng close, talagang binuhusan pa rin siya. So lumabas na yung natitirang net foreign buy dito sa market natin last time kasi another 635.78 million po na net foreign selling dito sa market. So wala na yung support natin para dito sa recent na rally ng market natin. So wala, mag-aantay ulit tayo ng balik nito mga foreigners natin na to. So although although net foreign selling tayo, medyo marami naman yung pumitik, yung galawan dito sa mga stocks natin. Pero yung isang dito, si TechW, grabe pala to. Nag-drop siya ng another 57% for today's trading. So wala tong walang flooring itong si TechW. So mamaya silipin natin yan. Pero ang pinaka-winner natin si MRC pa rin natin. Okay? So nag-close tayo, medyo binuhusan ng closing, negative 0.02%, and meron tayong 635 million na net foreign sale nga po sa market. Nanguna pa rin sa listahan natin itong si MRC natin kasi meron siyang gain ulit na 8.86%. So nandito kasi yung mga traders natin. Makita mo naman yung volume niya, sobrang lakas. So negative 22.4K net foreign sale. Unahan na lang, no? Kung sino yung maunang mahuli kaya MRC natin. Tapos si URC, so M yung umakyat, U yung bumababa, URC natin. So negative, another drop ulit, laki eh. Negative 6.57. Kagabi, ay kahapon, di ba? Kahapon is negative 8%, now another 6%. So talagang naging negative sa kanya yung pag-alis niya sa China. So wala din naman tayo makita na o baka wala lang ako nabasa na disclosure si URC bakit siya nag-divest from China. Siyempre, ang laking market ng China kung gaano kalaki yung nandun sa investment niya doon sa bandang China. So ang sabi ni Billionaire kanina, more than 500 million yata yung ito affected dito kay URC natin kaya siya nag-drop. So syempre yung pinaka-mother company, yung holdings natin, si GGS natin, affected din. So nag-drop siya negative 6% and meron siyang 144.40 million at foreign sale. Converge, ayan, so mga ka-converge, nag-bounce na tayo, positive 2.34% and net foreign buy. So hopefully ito yung leader. Pero sa mo kasi MRC yung leader ng market. So 13.3 million net foreign buy. Tapos si ASEN, nag-bounce din siya 1.41%. Pero net foreign sell siya ng 23.06 million. Medyo umalis yung mga investors natin yan. Tapos si Ali, okay, bounce din siya 1.42%. Pero meron siyang 35.51 million net foreign sale. And then ito nga pinakamatindi sa mukhang mag-zero yata to sa technically natin, negative 57.33%. So, ang alam ko yung 'di ba ang sabi doon sa huling disclosure para dito kay TechW, yung sinasabi na madidilis siya is yung mga nag-avail yata last time nung 'di ba meron siyang parang offering 'di ba last time. So alam ko yun yung yung hindi mo pwedeng o rather hindi mo na pwedeng execute kasi 5 pesos nga yung price noon eh. So mawawala yun, madidilis yun. Pero ang nangyari kahit yung mga listed shares natin dito kay TechW sa ngayon, nawawalan din siya ng value. So baka interpretation ng market doon is madidilis yung buong TechW natin. So kaya medyo nalilito din ako dito eh. So wala din ako makitang explanation doon sa bandang Instagrams natin. Ayan, baka meron po kayong alam. So pwede nyo po i-post dito sa video natin para alam natin lahat, para calibrated tayo. Kasi naghanap din ako ng reason bakit patuloy na bumabagsak si TechW. Laki niya, no? 57.33%. Okay? So yun po yung mga galawan natin for today. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual po, yung ating review is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Malaki yung risk natin ngayon, especially ngayon.
due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga reviews natin, or kung gusto mo, join ka naman sa trading group kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers natin dito sa ating mga trending stocks, mga company reviews, mga sample trades. Hindi natin maulit yung mga sample trades natin na to. Basic indicators, technical analysis, tapos yung mga fundamentals, yung mga risk management, and yung mga basic learnings natin dito sa PSE market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabok Trader, Crypto ko to, para sa mga play to earn games naman natin. Ayan. So, medyo nag-bounce na si Crypto. So, yun nga lang, nag-stay siya ng 55K. Pero laki din ng ng bounce, 'di ba? Namigay din ng bounce si crypto natin. Ganun din yung actually ganun din yung nangyari kagabi doon sa US market kung nagti-trade kayo ng mga tech stocks. So medyo kinabahan din tayo. Nag-drop kasi ng yung mga paborito natin na AI stocks, nag-drop siya ng halos 10%. Opening pa lang 10% na siya kaagad. So kung naka-leverage ka doon sa mga stocks na 'yon, yari tayo, 'di ba? Mahilig din ako sa leverage. Pero times 2 lang naman usually yung ginagamit kong leverage doon. Kaya lang may mga options kasi, di ba? Times 10, times 20. So, laglag sigurado yung mga nag times 20, yung mga ganun, di ba? Kasi malaki yung mga pwedeng mawala sa kanila. Pero pagdating ng closing naman, nag-ano naman siya, nag-rebound yung US market. Kaya nga yung futures natin sa US, medyo maganda yung pinakita kanina. Pero ngayon parang nasasagad na naman siya sa borderline ng pagka green natin. Okay, so mamaya silipin natin yan. Tapos sa social media, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabok Trader, or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po sa dalawa na yan. Diyan tayo nagpo-post ng mga, kung hindi ka nakasubscribe sa channel natin, yung mga vlog po natin. So sa mga articles naman sa Bodega Peak dito sa local market, sa US and cryptos, and sa mga posts natin, sa mga nangyari during the trading time, dito mo na lang po tignan sa ating Twitter account. Okay. So dito muna tayo sa summary kasi lumabas na siya. So very bad ulit, another 600 million yung lumabas dito sa market natin. So nag-close tayo with negative 635.78 million na net foreign sale. So tinamaan dito is mining pala tinamaan ngayon, no? Negative 1.76%, tapos nag-bounce ng konti si property. Kaya pala nag-trending si Ali 0.6%. So the rest is malamya yung galawan kasi nga binuhusan naman tayo bago mag-close yung markets po natin. Okay? So ito yung siguro pinaka-best na explanation natin kung anong nangyari kay URC. Tama nga yung post sa Twitter kahapon na ang sentiment ni URC natin is yung pag-divest niya doon sa bandang China. So hindi rin naman wala din yata siyang disclosure Wala tayong nabasa na disclosure. Ayan, si Billionaire na lang nag-disclose. So meron siyang URC's Gokong West Global Expansion Bust. Kaya kasama din si GGS, di ba? Sabi natin, URC swallows 580 million peso after abandoning China business. Ayan, so nag-exit siya from Unisnac Holdings in Australia and New Zealand. So bakit kaya? Baka naman meron siya paggagamitan ng capital niya. So pero bakit mainly sa China yung nilabas niya, di ba? So yun yung question. Foreign funds sold. So ito yung mga binenta, mga bangko. BPI, Metrobank, Security Bank, ASM, FGen, Merpic, Petron, CNPF, DNL, AMI, Aboites, AGI, Costco, DMC, GGS, Alicrits, Philrich, Meg, PEL, Cebu, ICT at saka CSTI. So yung mga binili, foreign funds bought, BDO, CBC, Manila Water, SCC, BMC, AC, JT Cap, A-REITs, DDMPR, Globe, Converge dito at saka si Bloom. So yung US futures natin, so positive na siya kanina, pero parang ngayon ulit medyo lumalaban na naman yung red niya. So mamaya papasin natin yan. Sisilipin natin. So ito yung pinaka-close natin kanina, 643.33, no? So tingnan natin kung sino yung final na gainer saka loser. So losers natin si URC at saka si Nickel pala. Ayan, so si Nickel din tinamaan sa mining. 4%. Ayan, GGS, URC, di ba? Magkapatid o pamilya. Ayan, Metrobank 1.2%, Philcon 1.2%. So yung mga winners naman, AGI nag-bounce 3.89, JT Cap 2.7, Converge
LTG nakabalik na naman, no? Jollibee 1.8%. Ayan. So yan po yung mga major na movers dito sa market natin. Meron pa dito kanina. Oh. So nauna si Converge kanina pero natalbugan siya ni AGI natin sa closing naman. Okay? So ano ba to? Oversold stocks, RCI Bell, SSI, ATN, LE, ABS, ABSP. Megawa, ang dami pala, no? MY, URC, DMPR, Bloom, Wilcon. Nakita ko nag-bounce si ano Double Dragon. Petron reports strong top line, first up group. Tapos ayan, lumabas pala yung yung rebalancing natin, silipin natin ha. So eto na mid caps, Double Dragon kaya pala umakit kanina. Plus Cebu, Shell PH, Properties, BRIPS, DMW. Ito yung in, ito yung out. Ayan. Out si Shell PH at saka Cebu, VRITS in, DMW, Evergotesco out, Finance in si AUB, BC in, Alter, ACI, FM, RFM in, Aslag na out siya, Aslag. Lotto Plus, SDI, so services in siya, and then out CC at saka CPHA natin. Ayan. So nagkaroon ng rebalancing dito sa PSE markets natin. BSP Chief Remolina says July CPI slightly worse than expected. More than 4% pala yung yung CPI dito sa Philippines. Ayan. Kaya nga siguro kasama na rin 'yon kaya hindi naka-bounce na maigi si PSE. DMCI registers 11 billion, net income first half down by 29%. So, kung titignan mo siya, pangit siya kasi down siya by 29%. Pero tignan mo naman, 11 billion yung kanyang income. Emperador, 3.8 billion net profit to owners in the first half. SMPH, primary residential business account for 29% of consolidated revenues. Tapos URC, so nag-fall na naman siya. Inflation, so ito yung sabi natin, so mataas, 4.4%. Ayan, so kaya hindi tayo makapag-bounce sa market natin. So mataas siya. Core inflation is 2.9%. Ano bang kaibahan nito? Ito pa rin naman, di ba? 4.4% yung tinitignan ng market natin. So, nag-bounce na nga si Japan. Buti na lang. Laki nun. So, pero, syempre, dami na liquidate dito, di ba? Sa Japan natin. So, anyway, ganun talaga. Sabi nila, Black Monday, no? Kasi ang lakas nga naman talaga ng laglagan ng market natin. So, si URC nag-green dito, Kanina umaga to, no? Nag-green siya kanina umaga. Philippine Airlines looks to secure certification. Double Dragon, Cebu, Shell PH. So ito yung mga includes Double Dragon and DG Plus, while Cebu and Shell will be removed kasi hindi gumagalaw yung yung price action nila. So Nikki, Japan, nag-bounce kanina umaga. Robinson starts second phase of 12 building residential in Rizal. Share buyback Costco, Robinsons, Emirates keeping the wheel steady. Nasdaq, ito yung kagabi, di ba? So, nag-drop sila ng sobrang lakas. Ayan. Buti nilang nag-bounce na yung bagong indices natin. Okay, so sabi ni Ma'am April, inflation nga nag-increase ng 4.4%. Okay, so Bitcoin medyo okay na ng konti yung galawan natin. Ayan. So, patalasas ulit yung mabaw po sa channel natin. As usual, paki-double check na lang po yung ating Patreon kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets. So, ang hirap ngayon. Sali ka lang po dito sa ating Patreon channel naman. Okay po. So, anytime open po yan. So, tingin tayo dito sa galawan sa PSE market. Ayusin ko lang ng konti. So, yun pa rin naman. So, nakakulong pa rin tayo. Hopefully, hindi na mabasag. Pero kung hindi babalik yung foreigners, malamang sa malamang, babasagin din natin yung 6,300. Lalo na ngayon, medyo napaka-volatile ng markets natin, di ba? So, okay. So, pangit yung closing natin. Tingnan natin sa 5 minutes. So, pre-close lang ba yon? Parang binuhusan sa pre-close lang yung, yung market natin. Ayan, ayaw magbago ni Instagrams natin. So, balik tayo sa day chart. Ayaw niya. Hindi natin makita. So, anyway, very bad ulit. 635 million net foreign sell. Negative 0.02% lang naman siya. Pero very bad premonition. Sabi natin kanina kasi naubos na yung binibilang-bilang natin na net foreign buy. So, wala na. Sagad na. So, tingnan mo nga naman.
lugi na naman yon kasi lumabas siya is dito, di ba? Kung napansin nyo last time, bumili sila mga 6,600. So, nag-cut loss sila at 6,400. So, lugi din yung mga institutions dito sa Philippine market. So, anyway, mag-aantay ulit tayo kung kailan babalik yan. So, doon lang sisigla ulit yung galawan ni PSC natin. Okay, so congrats pala kay Carlos Yulo, di ba? Two-time gold medalist. Si EJ Obiena, hindi ko nakita kung nanalo ba siya ng gold din. So parang pasok siya sa semifinals kanina, nakita ko. Okay. So very bad pa rin yung mga indicators natin. So yun nga nabasa natin kanina. Sino yung mga winners at saka losers dito sa mga big caps. So punta tayo dito sa mga small caps o yung mga movers natin, MRC. So sagad-sagaran si MRC papunta na sa MA 100, 8%. Double Dragon nabuhay. 6.35% si Now. Okay, kailan pababa si Now, no? 6.15%. Tapos si STI may volume din, 5.19%. Balay walang volume, 4%. Sino pa? Si Home. Okay, so finally nagka-volume 2.99%. Si ABA, okay, so double bottom, 2.41%. Converge, 2%. Ayan, bumabalik sa trend. Sino pa? Jollibee. Okay, pabalik tayo. Hindi natinag si Jollibee natin, malakas. Okay, so yun yung mga winners natin. So ito naman, ang loser si Tech W. Ayan, papunta na yata sa zero si 0.0032 na lang. So grabe din to, no. Piso dati pala si Tech W. So laki ng drop nito ah. Okay, so wala tayong balita eh. Mamaya silip tayo sa Instagrams kung meron ulit. May bago ng balita. Tapos si Primex, 15% nag-drop. Si Vita, 10%. Ano tayo may volume? IDC, 8%. Nabasag na rin yung trend ni Di ba kung tinitignan mo to bago yung mga negative news, parang didiretso si IDC natin. Ayan, so nag-breakdown na rin. URC, grabe naman yung drop ni URC natin. 6%. Nickel, 4%. Sino pa? Mga big caps. Hanap tayo dito. Alter, 2%. Yung may volume. Mga 1 million. Ayan. Si 80, drop din siya. Gap down, 1.75. Rather 2% drop si GGS. Drop ulit. Tapos ABS, 2% drop. CPG, panalo si CPG, no? Kung bumili kayo dito last time, kumita kayo dito sa price action plus yung dividends. Ayan, si Tech, asa na si Tech? Nag-breakdown na rin, 1.32%. So papangit ang mga stocks natin. So ano ba mangyari sa Philippine markets? Ayan, so sobrang hina. Okay, so balik tayo dito and pag-usapan natin yung ating US. Okay, so parang verde naman yung pinapakita ng US market. So tuloy yung jump ni US market mamaya. S&P is 0.88, Dow Future 0.68, Nasdaq 0.94%. So ilang araw lang, no? Daming bumagsak na mga stocks dito sa US din. So okay, so malakas kasi laglagan kahapon, no? Ayan. So buti naman nag-bounce na siya ngayon. So dito sa European markets, medyo pa-bounce na rin. Ito si Japan, grabe, no? Bumalik yung index niya ng 10%. Panalo yung nag-abang doon sa closing kahapon dito sa bandang Japan. So the rest, ayan, Malaysia, lakas 2 point. Lakas ng palitan ni Malaysia ngayon. 13 pesos na yata. So 2.47%. Kospi, Taiwan, pero nag-drop itong mga to ng 8% kahapon. So anyway, nagbabounce na siya. Ayan, so majority nag-bounce na. Dito naman sa bandang crypto, nag-bounce na rin to. Refresh kaya natin. Bitcoin nasa 55K pero kahapon 50K to, di ba? So, o 52, mga ganun yung galaw natin. So, nag-bounce na siya. Laki ng bounce, 7%. So, by the fear pala kahapon, no? Ethereum, 7%. BNB, grabe 10%. Solana, 18%. Lalaki ng bounce. Dutch, nag-bounce na rin, 14%. Si ADA, 8%. Sarap sumalo kahapon, no? Kung may BP, no? Shiba, 18%. So, yung mga major losers kahapon is nag-bounce na rin po sila kahit dito sa bandang cryptos. Ano ba yung shakeout na yun? Grabe yung shakeout na nangyari sa market natin. Okay? So, yun yung overall na picture
ng market natin. So, tingin tayo dito sa mga individual na stocks. Unahin natin yung always winner, MRC. So, nandito na sila. Nag-uunahan kay MRC kasi parang ito yung safe haven ng ng mga stocks natin. So, overbought na si MRC. So, tignan na lang natin for the coming few days kung meron pa siyang igagalaw. Pero since gumalaw siya, di sige, adjust natin yung resistance. So, dito na, MA 100 na. Grabe din yung lakas ng bounce ni MRC natin. Simula dito sa breakout dito, so umakyat na siya ng 47% kasama yung nasa baba. 60% na pala simula na mag-run siya ng breakout dito sa crossing niya dito sa sa MA 20. Laki na rin pala binigay ni MRC, no? So 8.86% up. Ano bang balita natin dito? Wala, no? Wala tayong balita dito kay MRC. So unahan na lang, mahuli taya kumbaga kay MRC natin. So 8.86% and negative 22.4K net foreign sell. Konti lang. So mga locals yung nagkukumpulan dito kay MRC natin. Panalo yung yung mga ito, lalaki ng volume na to, di ba? So hopefully gumalaw pa siya and hindi siya mauntog dito sa MA 100 naman natin. Okay? Next, URC. So hindi pa rin natin makita yung bottom niya kasi mga solid kasi yung mga kandila. Hindi natin makita yung 5-minute chart eh. Ayan, so meron na. Ayan, so umaga pa lang, 10:30, diretso siya hanggang second half. Tapos ng second half, hindi na gumalaw si URC. So sobrang hina ng sentiment. So ilalagay ko na yung support, although malayo pa naman, pero sa pinapakita niya, nag-oversold siya kaagad. Baka mag-bounce naman bukas si URC natin. O sige, tanggalin ko to. Meron siyang gap dito. Baka ito yung final shakeout niya. Meron siyang gap dito. So, shakeout and then doji. Bounce, tapos drop ulit. Kasi tinanggalin yung business niya sa bandang China. Ayan. So, yun lang naman is personal prediction natin. So, negative 6.57% and meron siyang 144.14 net foreign sales si URC. So talagang binuhusan for today's trading. So yun na po yung pinaka-catalyst natin yung pag-exit niya ng kanyang business sa bandang China. Bakit kaya? Ayan, so hindi natin nakita. Silipin nga natin. Baka naman meron siyang disclosure, hindi ko lang nababasa. So hanapin natin si URC. Tapos tignan natin dito sa bandang baba kung meron siyang disclosures. Wala eh. Meron pala siyang press release 4 days ago. Baka related to. Saglit Wala siyang sinabi. So, anyway, kay Billionaire lang natin malalaman. Buksan nyo na lang po yung article ni Billionaire para makita natin kung ano meron dito kay URC. Bakit siya nag-exit dun sa bandang China naman? Kasi malaking business yun, yung inalis niya dun eh. Kaya, ayan, negative sentiment tuloy si URC po natin. Okay? Next, Converge. Ayan, so inantabayanan din natin to. So, tignan natin kung ito yung leader ng market natin kasi lumaban naman siya kahapon, di ba? Lumaban siya dun sa sell-off ng market and balik tayo dito sa trend. So, on the way siya, kailangan talaga mag-breakout to eh para medyo maganda-ganda yung ibigay niya na returns. So medyo malakas si Converge natin kasi makita mo yung RSI niya, yung mga levels niya nasa bullish side. Yung MACD nga lang talaga ang medyo mahina kasi nga parang nag-sideways siya dito. Ayan. So 1, 2, 3 and then tingnan natin doon sa pang-apat na balik niya. So 2.34% and syempre ito yung gusto natin kahit na kung konti yung foreigner sa market, ayan, meron siya 13.3 million net foreign buy. Okay? So lagay ko na lang muna 11.74 yung pinaka-resistance base sa chart. Okay po. Next, ASEAN. So lumaban na rin siya kanina. Hopefully mag-close the gap. So pares lang sila ng itsura. So balik sa MA20. Ito nga lang kasi nag-breakout si ASEAN natin biglang binalik niya sa bandang loob. Ayan. So tingnan natin. Malapit na rin lang naman siya kung ASEAN Converge yung magiging next sa mga trending stocks natin for the coming few days. Kasi makita mo din yung mga indicators din natin is bullish. Kahit na medyo pangit yung market. Di lalo na pag medyo nag-reverse yung sentiment ng market. Okay? So hopefully 1.41% up siya and 23.06 million net foreign sell. So kinaya niya yung yung net foreign sell natin for today's
trading naman. Next, Ali. So siguro kasi medyo battered din tong stocks na to. Kaya pinag-uusapan siya. So hopefully higher low yung finorm natin dito kasi nagkaroon siya retest dito sa around 28.55. Tingnan natin bukas. Kung berde siya, okay. Malaki yung chance na babalik siya dito sa mga levels na 31 pesos. So 28 point, unless meron siyang buyback ulit 28.55 and 1.42%. Kailang kokonti lang or rather sell yung foreigners natin sa kanya. So 35.51 million net foreign sell. So resistance natin is balik tayo dito sa around 29.78 and syempre kasi bearish yung yung pinaka RSI indicators natin sa kanya. Baka mahirapan pa si si URC natin. Ayan. So bullish ulit tayo dito pag sumampa ulit tayo dito sa MA 100 naman. Wala ba tayo ibang news dito? Wala, no? GGS saka URC lang yung merong pinaka-news natin. And then lastly, si TechW. So, wala din ako mabasa Bakit, So, total delisting ba ng lahat ng TechW shares? 57%. So, ito yung sa bad side ng mga warrants. Wala silang ceiling at saka wala silang flooring. Ayan. So, kaya be careful talaga pag tinitrade mo itong mga ganito na stocks natin. So, grabe yung nyo. Nang trap siya dito, oh. Ito yung pinaka-trap natin, no? Last time, makit siya ng 60%. So, wala namang volume. Tapos, binuhusan ng volume, oh. Laki ng volume na to. So, negative 57%. Ang hirap maglagay ng support. Nga pala, hanapin natin yung kung meron siyang kwento dito. Wala, maliban lang dun sa expiration ng warrants niya dun sa previous na offering niya last time. Wala na akong iba makita na news dito So ano bang lagayin dito? Ayan, may sumalo. Sugal ulit 1K, saan kaya abutin to? Ayan. Ano bang price ni sir? Hindi ko makita 32% siya. 0.0024. Ano ba ngayon? 0.0332. Ayan. Panalo si sir pag merong bumili ng meron siyang 300,000 shares. So, ayan. So, anyway, tingnan natin. Kailangan. So, ako dyan. Nakakatakot kasi 57%, di ba? Abangan na lang daw bukas. Okay, siya lang pala yung dito Nagpo-post ng kaya nag-trending si TechW natin. Pero worried nga din ako dito. Siyempre, makasama natin na merong hawak na TechW kasi hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung nasaan yung bottom niya. Saglit. Oh, okay. So hindi naman siya hindi naman siya trading halt. Okay, gap down tapos umakyat yung galaw niya. Kaya lang nakakatakot, 'di ba? So panoorin na lang natin kung ano mangyari sa kanya. Pinaka-support niya is 0.0011. So halos mawalan na rin ng value si TechW natin. Nako. Ba't ba kasi may mga warrants pa ng ganito, no? Siyempre okay siya kung umakyat pero pag ganitong bumabagsak, grabe din yung downtrend niya, oh. So hindi na siya nakasampa ng MA20. So nag-resist talaga sa MA20 natin. Okay, so kasama 'yan. Kasama sa trading natin. Pag medyo mahirap mag-cut, ayan. So ganito yung pwedeng mangyari sa mga stocks naman. Okay po. So yun lang yung ating review for today. So mukhang mag-okay naman bukas yung galawan dito sa US market natin mamaya. So kung medyo positive to, optimistic din tayo na magbabounce sa market natin. Kaya lang, ang problema kasi dito sa market natin, wala tayong mabilang na foreign buying. So kung wala, di sideways lang tayo dito sa bandang support. Malapit sa 6,300 ulit. Hanggang sa mapalampas siguro yung second half or until third week ng ghost month na yan, di ba? Kasama na sa ghost month sentiment natin. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. At bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto nyo guys sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.